Hindi ah. Ha? Hiniram ko lang sa niyo, Dustin. Anong may madali ito, me? Mahaba kasi yan. O, tinan mo. Parang naghahalo ng semento lang. Hello, guys. So, good morning. Pasintabi po sa mga kumakain. So, ito talaga ang trabaho ng mga magpupugo sa umaga. Namame. Oh, maglinis daw ng puguan. Maglinis ng ipot. Ng pugo. Guys, hindi to pwede na ipagpabukas. Kasi, pag nadagdagan to, no, mami, no, mabubulok na, no, mabaho. Sobrang baho. Kaya yung iba, nagkakaroon siguro ng sakit yung mga pugo. Kasi ang init kasi ng ipot niyan. So, hindi niya naalisin araw-araw. Madali naman siya, guys. Pag isang peraso lang. Pero pag lahat yan, sobrang dami. Nako, pagod kayo dyan. Kunin muna natin. Mamaya natin siya dakutin. So kung mahina ang iyong loob, ay talagang hindi mo to kakayanin. Kung madidiriin ka, hindi ka pwede dito. Kailangan ay kaya mong i-handle yung mga ipot-ipot na yan. Iniipon mo muna din eh. Iniipon mo muna din ang iyo. Ibili ako ng sarili kong ganito. Wala. Maano nga yun, mahirap ng hawakan. Ito mong ganda oh. May sarili ng handle. Pag? Ito? Guys, nakakangalay to. Tapos yung kamay mo, lalapat sa ipot. So, dapat daw nakagwantes. So, wala akong gwantes kasi hindi naman talaga ako ang nag-aano dito, nag-aasikaso. Tayo ng timba. Guys, ito. Lalagyan natin siya sa sa timba. Kasi hindi natin maiiwasan na yung ating painuman ay mababagsakan ng ipot. Pero hanggat maaaring i-lessen nyo yung yung babagsak. Kasi lilinisin din natin yan bago natin lagyan ng bago natin lagyan ng tubig ulit. Lilinisin ulit natin yan. So, ayan. Yan guys, yung itsura nung nalinisan na. So, tuloy-tuloy lang to hanggang sa matapos. So, since malaki yung opening ng ating ng ating painuman, malalaglagan. So, lilinisin natin yan. Tingnan natin mamaya. Pakita ko sa inyo yung paraan natin ng paglilinis. Mabigat na yung bigat na yung timba. So guys, napaka-effective nito. Itong pang natin ng ipot na to. So to, sa mga construction worker, ito ay kutsara kung tawagin. Maganda siyang pang kayod.
para ka nagkakayod ng ng semento. Doon sa kabilang pala, side ng puguan, si Myra nando doon. Myra ang nag-iipot. So maganda yung ipot ng ating pugo, hindi siya basa. Hindi din naman ganun ka tuyo. So madali pa rin siyang kuhanin. Kasi kung ito ay basang-basa, mahirap na siyang kayudin. Magtutubig na siya. So ito talaga guys yung ito talaga yung totoong isa sa mahirap na part ng ng pag-aalaga ng pugo. Ito yung sinusukuan ng iba. Yung pag-iipot. Bukod sa mahirap na, mabaho pa. Mami? Mami, immune na sa amoy ng ipot ng pugo. Tapos, yun pa, pag itatapon. So, kagaya namin kayo na tinatapon yung ipot ng pugo, walang septic tank. Kasi pag nag-septic tank ka din naman kasi, mapupuno lang yan. Isipin mo, ganito kadaming ipot araw-araw ang makokolekta mo. E di ang daming hukay nakakailanganin mo. Kaya tinatapon namin sa lugar na alam namin na walang magrereklamo kasi wala namang bahayan doon. So ganito naman guys yung paglilinis natin ng painuman. So meron tayong foam. Naglagay ako ng konting tubig dito kasi for sure magdudumi yung ating foam. So parang pupunasan nyo lang yan. Yan. Tapos yung makukolekta nyo, ayan, so may nakolekta tayo. Ano naman siya, huhugasan natin yung foam para matanggal. Tapos, tuloy-tuloy lang hanggang sa matapos natin yung mas maganda kung yung ating painuman hindi masyadong nabagsakan ng ipot para mas madali siyang linisin. Oy, Ciel, mami. No, dirty. Hinawakan. Madumi yon, madumi. Asawa, madumi yung ipot ng pugo. May malikot na bata. So yan, ganun lang guys. Hanggang sa matapos natin yan lahat. So kung may iba kayong proseso na ginagawa sa paglilinis ng ipot, okay lang naman yun. Kung may iba din kayong prosesong ginagawa sa paglilinis ng painuman ng pugo, okay lang din yun. Kasi depende naman yan sa kung paano kayo nadadalian. Kung saan mas madali sa inyo, kaya nga sa Batangas kung saan ka mas maaluan, edi yun ang gawin nyo. So yun guys, madumi siya. Usually, yung dumi na yan naman ay hindi talaga siya ipot. Karamihan dito ay yung ng feeds. Latak. Yung feeds na galing sa tuka ng pugo. So pag uminom sila, nabagsak sa painuman yung kanilang mga nakatukang feeds. So, patapos na natin guys itong isang cage. So ito, meron siyang mga ipot-ipot. So okay lang naman na hindi sobrang linis.
Kasi magdudumi naman ulit yan mamaya. Ang importante lang, mabawasan natin yung mga latak. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman yung hindi yan sobrang dumi. Kasi karamihan dyan ay feeds na tinuka nila. Yung mga naiiwan sa kanilang tuka. So, lagyan natin sila ng painom. Ito yung ating timba. So, lagyan lang natin ng konting vitamins. So, ito ay multivitamins plus amino acids plus electrolytes. So, kasi medyo pagpabago-bago yung panahon. So, lagyan lang natin ng isang tablespoon. So, mga approximately siguro mga 10 grams yun. Pang ano lang natin, pang maintenance lang natin. Haluin natin. Yan. Tapos, ang ginagawa ko, may vitamins yung aking painom, hindi ko dinadamihan. So, gusto ko maubos talaga nila. Mga aking bata ay napakalikot. So, gusto ko maubos lang nila yung isang ganito para sure na yung vitamins ay ma-intake nila. Tapos after nito, tubig na, plain water na lang. So okay naman yung production natin. Yung panahon lang talaga yung pabago-bago. Minsan sobrang init, maya-maya biglang uulan. So yung sudden change ng temperature, for sure nakaka-apekto yun sa ating mga alagang pugo. So itong mga pugo namin, kinokontrol natin yung pag-inom. So hindi ko alam kung bakit kapag madami silang naiinom, talagang basag yung ipot nila. Itong batch na to, parang iba naman hindi naman ganoon. So kaya kinokontrol na rin natin yung pag-inom nila. And at the same time, wala namang nagiging pagbabago sa production. Okay pa rin naman. So, pakonti-konti na lang natin yung ganyan lang tayo magpainom. Pero after ilang hours, papainamin na ulit natin like 11 a.m. So ngayon mga 7:30 pa lang. So 11 a.m. to 12 noon, papainamin na ulit natin sila. So nakapagpatuka na rin pala yung nanay ko ng mga pugo. So hindi na natin siya ipapakita. So hopefully guys, yung mga videos na to or yung video na to is magkaroon kayo ng idea kung gaano ba kahirap or gaano ba kadali yung pag-aalaga, pag-aasikaso ng mga pugo. So hindi pa kasama dito guys yung mag-harvest kayo ng itlog, ibabox niyo yung mga itlog. Depende pa kung gaano kadaming itlog yung meron kayo. So, ang pinakita lang natin sa video na to is yung paglilinis natin and then yung ating pagpapainom. So, may iba pang process na ginagawa gaya ng pagpapatuka. So, kailangan maintain natin na may patuka tayo, maintain natin na meron tayong painom. Kung ma-delay man, huwag sobrang tagal kasi baka ma-stress naman yung ating mga alagang pugo. Andyan pa yung pagbabox natin ng mga itlog once na na-harvest na natin. And then, syempre, kung hindi pinipick up ni client yung mga itlog nyo, at trabaho nyo pa rin ang pagde-deliver ng mga itlog. So talagang itong business na to is kailangan yung tutukan. Hindi nyo to pwedeng ipaubaya sa mga taong walang pakialam. Hindi nyo to pwedeng ipaubaya sa mga taong walang malasakit. Kasi for sure, yun yung isa sa mga magiging dahilan ng inyong pagkalugi. So hopefully guys, meron kayong natutunan. And kung meron kayong question, don't hesitate to comment down below. Ito ang inyong Kuya Ace guys, nagsasabi na never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.